Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programang. Muli tayo nagbabalik upang magbahagi ng panibagong kwento ng ating letter sender. Dahil masunurin si Isabel, tinulungan nga niya si Aling Susan. Kahit nga paano, sanay na rin siya sa matanda at kilala rin ito ang kanyang mga yumaong na magulang. Iniiwan siya ni Aling Susan sa kusina habang naguhugas ng mga plato sapagkat meron daw dumating na mga bisita. 4:00 na nga ng hapon, kaya binilisan na nga ni Isabel ang mga ginagawa. Nang bigla na lang pumasok si Mang Noel at sinabing ito na lamang daw ang tutulong sa kanya. Nung una'y tumatanggi pa siya, ngunit mapilit nga si Mang Noel at naupo ito sa kanyang tabi. Sa sahig na kasi sila naguhugas ng mga pinagkainan sapagkat hindi na iyon kasya sa lababo. Humilab nga ang sikmura ni Isabel nang maramdaman ang init mula sa umuusbong na katawan ni Mang Noel. Hindi nga alam ni Isabel kung ano ang pumasok sa kanyang isip at nagawa niya makipag-usap ng komportable kay Mang Noel. Hindi nga niya inasahan na makikipagbiruan din sa kanya ang matanda. Kaya naman hindi niya namalayang tapos na pala ang ginagawa nila. Uli na nang ma-realize ni Isabel kung ano ang kanyang sinabi kay Mang Noel na dahilan kung bakit ito nanggigil at napatitig nga sa kanya. Sinabi lang naman niya rito na gustong gusto niya ito at hindi niya inaasahan ang titig na ikinawad nito sa kanya. Nagkatitigan na pala sila ng matandang si Mang Noel at talaga namang nalulusaw sa tuwa ang puso ni Isabel. May pagtatanong sa mata ni Mang Noel at di niya nagawang bumaling sa ibang direksyon ni Isabel. Pinumpirma niya na totoo ang kanyang mga sinabi sa pamamagitan nga ng kanyang mga titig. Kitang-kita niya kung paano lumunok si Mang Noel hanggang sa marinig niya ang boses ni Aling Susan na papalapit sa kanila. Kaya naman tumayo na siya at sinabi nga kay Mang Noel na ayos lang siya na dalawin ito minsan sa bahay, sabay pisil niya sa braso nito. Siguro naman alam na nito kung ano ang nais niyang ipahiwatig. Pagpasok ni Aling Susan sa kusina, malawak ang ngiti nito sa pagkatapos na ang kanyang ginagawa. Sinabi nga nito na ipagbabalot lamang siya nito nang sa ganun makauwi na siya. Naiwan sila muli ni Mang Noel at nagkakatitigan. Hindi nga niya inaasahan ang biglang pag-angat ng mga kamay ni Mang Noel at inumbok ang bagay na iyon sa kanya. Napalunok at napapikit si Isabel sa ginawa ng matanda at parang nga siyang sinilaban sa init na bumangon sa kanyang buong pagkatao. Ganoon pala ang pakiramdam kapag dumampi ang balat nito sa kanya. Ilang saglit pa ay tinawag na siya ni Aling Susan. Kaya naman dali-dali nga siyang lumabas sa kusina at iniwan na lamang si Mang Noel. Baka kasi mahuli pa sila ni Aling Susan. Pinagbalot nga siya ni Aling Susan ng ulam at saka kanin. Kaya naman hindi na siya magsasaing pa pag-uwi niya. Nang makapagpaalam nga ay kaagad na siyang lumakad at umuwi na. Iniwan na pala siya ni Sedes. Gayunpaman, malawak ang ngiti sa mga muka ni Isabel. Lalo na't ang nangyari, mukhang bigla siyang nagkaroon ng pag-asa sa mga ginawa ni Mang Noel. At mukhang nabihag niya rin ito, kaya hindi nga imposible na isa sa mga darating na araw ay makakamtan na ni Isabel ang kanyang pinaka-aasam-asam. 8:00 ng gabi, tapos na maghapunan si Isabel. Naghahanda na nga siyang matulog nang marinig niyang may kumatok sa pinto ng kanyang kubo. Nagtaka siya sapagkat wala namang nangyari at kumatok pa sa kanyang kubo ng ganitong oras. Ganun pa man, pinili niyang buksan ang pintuan. At bumilog ang kanyang mga mata sa tuwa nang makita sa labas ang hindi niya inaasahang tao, si Mang Noel. Animoy kumikislap ang mga mata nito na naaamoy kaagad niya ang alak dito. Hindi siya makapagsalita nang pumasok ito sa kanyang kubo. Natutuwa nga siya ng mga oras na yun at hindi makapaniwala. Buong akala niya sa mga susunod na araw pa ang excitement sa buhay niya. Ngunit ayun, nasusobrahan na naman siya sa galak. Mas lalo siyang nagalak nang maramdaman na hinawakan siya ni Mang Noel sa balikat at saka iniharap sa gawin nito. Walang ano-ano pa nga ay unti-unting bumaba ang labi ng matanda sa leeg niya.
Napapikit na lamang nga si Isabel sa init na lumukob sa kanya sa ginawang iyon ni Mang Noel. Patindi ng patindi ang ginawang paghalik nito sa kanya. Kaya naman halos mawala na nga siya ng lakas sa nararamdaman niya ng mga oras na yun. Nangunyapit siya sa balikat ng matanda at ninamnam ng husto ang ginagawa nito. Kung saan-saan na nga napadpad ang kamay ni Mang Noel na gustong-gusto naman ng dalagang si Isabel. Langit pala talaga ang pakiramdam ng ganoon. Hanggang sa maramdaman nga niya na unti-unti na siyang hiniga ni Mang Noel sa papag ng kanyang higaan. Inayaan na lamang niya ito at nagpaubaya. Napapalunok nga siya sa kanyang nararamdaman sa bawat pagdampi ng amoy ng alak ng labi ng matandang si Mang Noel sa kanya. Napakagatlabi pa nga siya nang tuluyan na ngang alisin ni Mang Noel ang sagabal sa kanya. Lumampi ang malamig na hangin sa kanya at agad naman ulit siyang nakaramdam ng init nang simulang halik-halikan ulit siya ni Mang Noel. Umawang ang mga labi ni Isabel. Kulang na nga lamang sa bunutan niya ng husto ang ulo ni Mang Noel sapagkat masyado niya nagugustuhan ang ginagawa nito. Bago pa nga sa kanya ang ganong pakiramdam at talagang nasisihan siya nang pasiyahin ni Mang Noel ang bagay na iyon sa kanya. Kulang na lamang ay tumirik ang kanyang mga mata sa kanyang nararamdaman. Kaya naman halos madiinan niya ang mga braso ni Mang Noel. Walang pating pinalagpas si Mang Noel. Ilang minuto pa, pumwesto na nga si Mang Noel. Halos hindi inaasahan ni Isabel ang kirot na kanyang daranasin. Mas dinaig siya ng excitement na kanyang nararamdaman. Kaya naman huli na nang maramdaman niya ang kirot na gumuhit sa kanyang katawan. Halos hindi nga niya kayanin yun ngunit ayaw talaga magpaawat ni Mang Noel at desidido na talaga itong gawin ang bagay na iyon. Wala nga nagawa si Isabel kung hindi ang pumikit na lamang habang ginagawa ng paraan ni Mang Noel kung paano gawin iyon. Ilang saglit pa nga, tuluyang nagtagumpay si Mang Noel habang si Isabel naman tahimik na iniinda ang sakit. Hindi niya nga inasahan na ganoon pala talaga at maipagmamalaki si Mang Noel. Ganun pa man, tiniis ni Isabel ang lahat na yun at hinayaan si Mang Noel sa paglipas ng sandali. Unti-unting napapalitan ng kakaibang saya ang nararamdaman ni Isabel. Bago nga sa kanya ang ganoong pakiramdam at halos hindi na nga niya matukoy kung ano yun. Basta nga ang alam na lang niya ay masayang masaya siya ng mga oras na yun. Napalunok ng sariling laway si Isabel nang masyadong lakasan ni Mang Noel ang ginagawa nito. Napakagatlabi pa siya at muntika na ngang tumirik ang kanyang mga mata. Talagang enjoy ng mga oras na yon hanggang sa tuluyan na ngang tila nabaliw si Isabel. Purong saya na lamang ang kanyang nadarama at ramdam na ramdam niya ang kay Mang Noel. Hawak-hawak pa nga ni Mang Noel ang kanyang magkabilang braso at siya naman ay muling hinalikan. Halos mapugto ang hininga ni Isabel sapagkat malapit na nga niyang marating ang dulo. Mas lalong tumitindi ang ligayang kanyang nararamdaman lalo na kapag nakikita niyang enjoy si Mang Noel sa ginagawa nito. Halos nga hindi makapaniwala si Isabel sa mga nangyayari ng oras na yun Kung dati sa panaginip lamang niya yun nangyayari, ngunit ng mga oras na yun, totoong-totoo na. Hindi malaman ni Isabel kung saan ibabaling ang kanyang paningin. Kaya naman, napahawak na lamang siya sa may papag. Pabilis ng pabilis ang mga ginagawa ni Mang Noel na nakakalikha ng ingay ng papag na kanilang kinaroroonan. Malapit na nga mabaliw si Isabel sa mga nangyayari hanggang sa maramdaman niyang unti-unti na ngang parang nanghihina si Mang Noel. Batid nga niyang napagod na nga ito ng husto kaya siguro ganoon. Sa tindi pa nga ng pagkakabiti na nararamdaman ni Isabel, nagawa niya pang bumangon at siya na ang magtatrabaho. Hinayaan naman siya ni Mang Noel hanggang sa nagawa nga niya na gawin ang bagay na iyon na gustong-gusto nila. Hindi rin naman napigilan ni Mang Noel na mayroong lumabas na ingay sa kanyang lalamunan. Tiyak nga ni Isabel na walang kapara sa saya ang hatid nito sa matanda na mga oras na yun. Kaya naman hindi siya nag-aksaya ng oras. At kaagad na siyang nagsimula. Alam nga niyang malapit na maabot ni Mang Noel ang dulo at ganoon din naman siya. Hanggat maaari nga ay ayaw niyang huminto. Maging siya ay nawala na rin ng kontrol sa pagkawala ng kanyang kontrol. Pumawala ang isang mahabang ingay na kanyang pinipigilan. Naramdaman nga niya kasing ilang minuto na lang ay kanyang mararating na ang dulo.
Pawis na nga ang kanyang noo, kagat-labi at pikit na rin ang mga mata. Hanggang sa dumating na nga sa punto na tumirik na ang kanyang mga mata at bahagyang nanginig ang buo niyang katawan. Hindi nga niya maipaliwanag ang naramdaman ng oras na iyon. Gusto pa nga niyang ulit-ulitin iyon. Hindi na malaya ni Isabel na nakatulog na pala siya. Katabi si Mang Noel, nagising na lamang si Isabel ng madaling araw. At dahil nga gumalaw siya, nagising rin si Mang Noel. Hindi muna siya umalis. Naalala ni Isabel ang nangyari ng naglaang oras. Dahil sa tahimik na madaling araw na yun, ay hindi napigilan ng dalawa ang muling gawin ang bagay na yun. Siyempre, naunang kumilos si Mang Noel. At muling nga, ginawa na naman nila ang bagay na makapaghatid sa kanila sa dulo. 10:00 na nga ng umaga, ngunit napasarap pa rin ang tulog ni Isabel. Sino ba naman ang hindi aantukin at mapapagod sa ginawa nila ni Mang Noel buong magdamag? Napangiti na lamang nga si Isabel habang inaalala ang mga nangyari. Ayaw pa sana niyang bumangon, ngunit nakaramdam siya ng gutom, kaya nagpasya na siyang pilitin ang sarili na gumising at magluto ng almusal. Nakauwi na nga si Mang Noel at tiyak na magtataka si Aling Susan kung saan ito nanggaling, ngunit labas na si Isabel doon. Ang mahalaga ay meron siyang karanasan na kailanman ay hindi na niya malilimutan. Pagkatapos nga magluto ng almusal, nagsimula ng kumain si Isabel. Magaan ang ganyang pakiramdam habang kumakain at naiisip pa rin niya ang mga kaganapan ng nagdaang gabi. Yun nga lang, merong parte sa kanya na nalulungkot at baka iyon na yung huling beses na makakapiling niya si Mang Noel. Ganoon pa man, malakas ang pakiramdam ni Isabel na baka may pag-asa pang magawa muli ni Mang Noel ang ganoong bagay. At iyon ang pinanghahawakan ni Isabel. Pagkatapos pa nga ng lahat ng ligayang kanyang natuklasan, hindi maaaring doon na lamang magwakas ang lahat ng iyon. Kung kinakailangan, siya mismo ang pupunta sa bahay ni Mang Noel, gagawin niya. Pagkatapos kumain, iniligpit ni Isabel ang kanyang mga labahin. Kailangan na nga niya maglaba at pagsapit nga ng 2:00 ng hapon, maglalako na naman siya ng banana queue. Tumungo na nga siya sa may poso upang maglaba. Medyo marami rin ang kanyang labahin. Kabilang na roon ang kanyang mga gamit. Nakakapurit na may bahid pa ng pulang likido gawa ng ginawa nila ni Mang Noel. Natutuwa si Isabel na si Mang Noel ang lalaking nakakuha nun sa kanya. Talagang hindi niya nga pinagsisihan ang bagay na iyon. Bagkus ituturing niya iyon na pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay. Saktong 12:00 ng tanghali, nagluto na si Isabel ng kanyang ilalako. Kumain na rin siya ng tanghalian at pagkaluto ng kanyang ilalako ay gumayak na siyang umalis upang maglako. Tiyak na mauubos ang kanyang paninda, lalo na't hindi naman iyon karamihan. Binundol ng kaba ang dibdib ni Isabel nang mapadaan siya sa bahay nga ni Mang Noel. Mukhang walang katao-tao ang bahay. Ngunit dumaan pa rin siya, baka sakaling bibili si Aling Susan. Ngunit nagulat pa siya nang dumungaw sa gawin ng pinto si Mang Noel at tinawag siya nito. Kaagad nga siyang lumapit dito. Akala niya bibili ng kanyang paninda, ngunit mali siya. Hinila siya nito papasok sa bahay. Habang bitbit niya ang basket na kanyang nilalako, may pagtataka niyang tinignan si Mang Noel. Natatakot kasi siya na baka naroon si Aling Susan at makita silang dalawa ni Mang Noel. Ngunit sinabi ni Mang Noel na wala raw si Aling Susan doon. Sabay sara ng pinto. Kaagad gang nagalak si Isabel sa isipang wala roon si Aling Susan. Kaya naman kaagad niyang ibinaba ang bitbit na basket na kanyang paninda. At agalikan na sila muli ni Mang Noel doon mismo sa bahay ni Mang Noel. At dahil nga sa parehas na uhaw, di na nila pinatagal ang mga bagay-bagay. Agad na nga silang pumwesto upang gawin na ang bagay na kanilang pinakagustong nangyayari. Agad pumwesto si Mang Noel at inumpisahan na nga. Muli na namang nabaliw si Isabel dahil sa nagaganap na mga oras na yun. Napapapikit at hindi malaman ang gagawin dahil nga sa sensasyong nararamdaman. At ilang sandali nga lang mabilis silang narating ang dulo. Hindi sila pwedeng magtagal dahil baka maabutan sila ng asawa ni Mang Noel. Dali-dali nga niyang inayos ang kanyang sarili at ganoon din si Mang Noel pagkatapos. Saktong pagpasok ni Aling Susan, hawak-hawak na ni Isabel ang kanyang mga paninda. Lihim siyang natuwa sapagkat hindi sila nahuli.